Hello, good evening, Filipino version of my Bible verse reflection. So, we will use our Bible kasi I feel like mas ramdam ko yung reflection kapag galing sa Bible. Hindi ko masyadong ramdam yung aking reflection kapag kinuha ko lang siya sa internet. Yung casually looking for what is the Bible verse of the day. Bale, hindi ko siya masyadong ramdam. So, there is no Bible app that can surpass this salvation. Ito ang Word of God. Dito tayo kumuha ng salita ng Diyos. So, I will be randomly flicking the pages of the Bible, and kung saan tayo mag-land na Bible verse, ayun ang bibigyan natin ng reflection. Kasi feeling ko, yun yung magiging Bible verse natin sa araw na to. Yeah. So, para may twist din tayo. So, I'm going to count 1 to 10, and kung saan tayo mag-land, ay yun ang ating bibigyan na reflection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1 Corinthians 15 verse 39. Okay? 1 Corinthians 15 verse 39. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of animals, another of fish, and another of birds. Ayan. So, ibig sabihin, magkakaiba ang ating anyong lupa. Okay? Magkakaiba ang ating mga panlabas na kaanyuan. Tayo nilikha ng Panginoon na may pagkakasunod-sunod, di ba? Yung langit lupa, yung mga ibon, mga bituin, tapos pinakahuli yung tao. Pero lahat yan ay magkakaiba, depende sa pagkakagawa ni Lord. Pero tayo yung pinaka-the best yung ginawa. Ang ibig sabihin lang ng Bible verse na iyon ay sa katawan lang tayo nagkaiba. Yung sa object. Yung katawan natin, kung titingnan mo nga yung kunwari, ito sa kasalanan ng sa mata lust of the eyes. Yung pornography, yung katawan ng babae, doon ka magpo-focus. O ngayon, yung preference natin sa panliligaw, yung katawan lang, panlabas na kaanyuan. Pag artista, nakakita ka na ano maganda o pogi sa paningin mo. Yung panlabas na kaanyuan. So, ibig sabihin, yung flesh, yung imbes na kalooban, humility, yun din yung deception ni Satan sa atin Magpo-focus ka sa katawan, sa makamundong bagay, kaysa dun sa talagang focus natin, which is yung kalooban natin, relationship natin kay Lord. So, ibig sabihin, magkakaiba man tayo ng anyo sa flesh, ibon, hayop ka man, halaman, o tao, lalo tao, magkakaiba man tayo ng kulay, ng culture, religion, iisa yung gumawa sa atin. That makes us one. Isa yung gumawa sa atin, we are equally and wonderfully made. Ibig sabihin, magkakaiba man tayo. Kumbaga, ikaw ay craftsman, artwork. Si God ang artist, at tayo yung kanyang artwork o sculptor. Iba-iba yung pagkakagawa sa atin, pero isa lang yung gumawa. And equally, kada isang artwork ay parehas na binigyan ng pagmamahal, binuhusan ng effort, and pantay-pantay. So, ibig sabihin, hindi tayo magpo-focus sa panlabas na kaanyuan. Magkakaiba tayo, oo. Hayop, tao, halaman, at iba-iba. Pero isa ang pinanggalingan, at yun ay si God lamang. Okay? Yung differences natin, yung mata natin as object, huwag nating i-focus na yung panlabas na kaanyuan lang. Okay? Magkaiba tayong ginawa, pero yun ay may purpose. May purpose ang tao, may purpose ang hayop, may purpose ang halaman. Lahat ay ginawa ni Lord kasi may purpose tayo sa mundo. So, you are made as an animal, you are made as a person, you are made as a plant kasi meron kang mission, layunin, o purpose sa mundong ito. Yun lang. God bless. Gamitin ang social media sa tamang paraan. Mas kilalanin si Jesucristo, papasukan siya sa iyong buhay, at ikayatin ng ibang tao na
mga naliligaw ng landas at napapalayo sa Diyos. Kabas.